Hello, 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 hello. Good evening, good morning. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali at magandang hapon sa buong mundo. Ako po'y nagbabalik mga kabugsay. Kumusta po kayo dyan? Sana okay po kayo. Ito ngayon ang buhay ko. Nag-iisa sa isang dormitory kung saan ako'y nagtatrabaho. Ayan mga kabugsay, sobra po. Sobra ang Pasko ko. Punong-puno, punong-puno ng kawalan. Ako po'y nag-iisa. At dahil sinabi kong gagawa ako ng cheesecake, mga kabugsay, pasensya na po at ang aking telepono ay sira. Kaya hindi po ako makapag-video. So, naalala ko itong isang teleponong naitabi ko. Kaya ngayon ko lang siya nakita. So, kamusta kayo mga kabugsay? Sana okay lang kayo. Kumusta ang Pasko nyo? Hindi man tayo pwedeng magkaroon ng parte. At least, masusulo natin ang buong pamilya, di ba? So, ngayong Pasko, wish ko po sa inyong lahat ang pinakamasaya at marami pang Paskong darating. O ako, malayo sa pamilya, ako'y nag-iisa, nakipag-celebrate na po ako ng Pasko ko doon sa anak ko. Yun, ang Pasko niya, natuwa naman siya sa pony stop toys na niregalo ko sa kanya. Malayo man ako sa kanila, at least nakikita kong okay naman sila kahit hirap. Pero okay lang, basta okay lang ang buhay. Okay, kwentong katotohanan lang po tayo mga kabugsay. Ito po yung buhay ng mga OFW. So ngayong Pasko mga kabugsay, ito po yung aking gawa ngayon. Yan, tingnan nyo. Kung nakikita nyo yan, yan. Yan po ang ginagawa ko simula pa po kahapon mga kabugsay. Ito po yung pamasko ko. Yan, ito yung pamasko ko. Ang dami kong pamasko. Ayan. Sobrang dami po ng pamasko ko. Ayan. Kung nakikita nyo, ganito po ang Pasko ng mga OFW. Tutuhanan lang ha, katotohanan lang at walang iba. Katotohanan lang talaga. Ito yung pamasko ko. Ayan. Ito po ay magtatapos. Hindi pala magtatapos hanggat ako'y isang OFW. Yan mga kabugsay. Pangatlong salang pa lang. Kasing tagal niya matapos, Diyos ko. At saka ang dudungis ng mga bedsheet na yan, mga kabugsay. Hindi ko alam kung bakit. Nung kapanahunan ko na ako'y naglalaban nito, ang linis-linis ng mga yan. Ngayon hindi ko alam. Yung kulay puti, hindi na puti, dirty white na. Yan, bahagi pa lang yan ng aking gawain ngayong Pasko at darating na bagong taon. Magbi-birthday ako ng nakaganito mga kabugsay. Diyos ko, wala mala akong pamasko kahit piso. Ayan, oh, nakita nyo yan? Yan pa yan mga kabugsay at charan! Ayan, marami no. O ano, may ganyan kayo? Yan ang pamasko ko eh. So, sa mga nagsasabi dyan na marami kaming perang mga OFW, Diyos ko naman maawa kayo. O, ayan o. Simula pa yan kahapon hanggang ngayon. Nagpahinga lang ako dahil natulog. Paggising ko ganyan pa rin siya. O, di ba? Tingnan nyo, wala kaming pahinga. Malaki daw yung sahod namin. O nga, malaki naman yung sahod namin. Malaki din yung trabaho. Kumbaga, 24 hours kang magtatrabaho. Yung trabaho mo is from 10 in the morning hanggang sa matapos po silang kumain na magtatapos din ng 10. So, ilang oras na yun? 12 hours na yun. O ngayon dahil ako'y nag-iisa, yung 12 hours ko naging 18 hours na. Dahil kailangan ko silang ilaba. Dahil kung hindi ko sila ilalaba, babalik yung mga estudyante namin, hindi pa rin tapos yung mga kwarto nila. Ayan, kaya yan, nilaba ko sila. May mga damit pa dyan. Sa kanila pa rin yan. Ayan. Kailangan ko yung i-disinfect. Kaya na-disinfect ko na po yan sila. Ayan. Ayan dyan, hindi pa po kasama yung nasa heater namin na nandoon dito sa kabila nito. O, ayan o.
Oh, ano bang masasabi nyo dyan? Puti pa ba yan? Is that white? Ay, binabad ko na yan sa chlorine, mga kabugsay. Hindi na po siya talaga matatanggal, no? Hindi na po siya talaga white. She's totally yellow na. Yan. So, I hate to say this, pero guara. Sobrang dumi, no? Pero hindi po ako may kasalanan dyan. Kasi nakatoka lang ako ngayong taon. Dahil umalis yung mga kasama ko. Okay, yon. Ito na. Hindi po siya white din. Dirty white na. Diyos ko, Lord. Ayan, oh. Oh, yan. 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 Marami pa po. Marami pa tayong ilalaba, mga kabugsay. So, bago pong lahat, please naman dyan, paki-subscribe naman ng YouTube channel natin. At paki-like na rin. At paki-share. At baka pwede rin namang humingi sa inyo ng pabor dyan. Subscribe nyo naman ako, mga kabugsay. Tulong-tulong na lang. Kasi wala na tayong magagawa. Ito yung buhay natin. Ang buhay ng isang OFW. Walang man lang ewan. Hindi mo ma-feel na masaya ang Pasko pag ikay isang OFW. Kasi tingnan mo naman ang mga iyan. Paano ka ba magkakaroon ng masayang Pasko kung ang Pasko mo ay nag-iisa sa buong? Alam nyo ba, mga kabugsay? I'm working 22 years na as an OFW. At sa pagkakaalam ko, isang bisis lang akong umuwi ng Pasko. Yun lang yata, hindi ko maalala kung anong Pasko yun. Basta yun na yun. So ganyan ang Pasko ng mga OFW, tiis-tiis lang. Sobra ng tiis, no? 22 years. In 22 years, one time lang akong nauwi ng Pilipinas para mamasko. Okay, yan. Saklap ng buhay ng OFW. Tapos kada Pasko, nag-iisa ka lang. Wala pa kaming heater ngayon, mga kabugsay. Dahil yun ang sabi nung amo ko na i-off ko ang heater. So, ini-off yung heater, pati yung heater ng tubig. I-off. So, kung maliligo ka, gagamit ka ng tubig, i-on mo lang yung heater ng tubig. Pero yung heater na ganito, kasi pag ini-on namin ito, tapos ako lang mag-isa, mga kabugsay, buong dormitory po ang gumagana. At saka wala pong tao, ako lang pong mag-isa. Ako lang po dito mag-isa, kaya ayan, tingnan niyo. Malamig po dito, kaya ako'y naka-sweater. At mamaya, pag ako'y matutulog na, mag-o-on na naman ako ng heater ko. Kasi may heater ako na di kuryente. So, yun lang. Kasi pag ini-on yung kuryente dito o yung heater, kasi yung heater namin, mga kabugsay, gas po ang gamit. Kasi pag kuryente, Diyos ko, mamuliw itong amo ko. Wala na kaming sasakurin. Ayan. Pag gas naman, ang i-on sa loob ng isang buwan pag winter, mga kabugsay, ano yan ha, gagastos ng 1,500 heater lang po ng tubig ay ng gas yan. Para lang po dyan dito sa sa heater sa loob ng kwarto. Ito po. Dito po sa hallway na ito, tatlo lang po ang heater dito. Isa doon sa may labahan at saka doon. Tapos sa kusina naman ay tatlo din. Tapos doon sa storage room namin may isa. Pero doon sa komedor, ito, buong komedor po yan, mula doon hanggang doon. Yung kulay puti na black na ito. Komedor po yan siya, mga kabugsay. Yan po ay may 6 na heater. So, sobra po siyang kumain ng gas. Yan. Madilim po ang aming salon kasi ako'y nag-iisa. Ayan, mga kabugsay na nakikita nyo. Yan. Itong buhay natin na mga OFW.
Okay, yan po mga kabugsay. Yan. At yun po yung taas namin. Hindi pa po. Ano po yan? Fiberglass po yan. At saka may elevator po kami. Yan, itutur ko na po kayo ha sa aming dormitory kasi wala po tayong ganap sa garden mga kabugsay. Yun yung garden ko oh, kung maaninag nyo. Ayan. Wala pong madilim na. Yan siya. Wala pong dito kadeko-dekorasyon sa Pasko. At kahit hindi po ako nag-decorate ng Christmas tree dahil naaalala ko lang, ako lang palang mag-isa. Ayan tingnan nyo. Pagandahan tayo ng tanim. Ayan. Yan siya, ganda no? Sa estudyante namin yan noong nakaraang taon. Ito siya mga kabugsa, yung money plant ko na frozen. Ayan. Pinutol na lang. Ayan tingnan nyo, frozen siya. Pero may isa ditong nag-survive. Ayan. Hayaan mo na lang yan siya. Okay, yun ang ganap natin mga kabugsay. Walang kaganap-ganap ngayon dito sa dormitory ko at sa buhay ko. Kaya pasensya na kayo. Baka bukas gagawa ako ng pag may time lang. Gagawa ako ng cheesecake. Doon na lang gagamitin natin. Ito na lang gagamitin natin na phone paggawa ng cheesecake. So mga kabugsay, pasensya na kayo ha at wala tayong ganap. Oh my God. Mahuhulog na pala yung isang alarm light dahil nabasag na pala yung kisame. Tingnan nyo mga kabugsay. Ayan siya Hindi po siya nagpupokus. Yan mga kabugsay. Sira na. Swerte ang matatamaan dyan. Okay mga kabugsay. Sana po masaya ang Pasko nyo. Sing-saya ng Pasko ko. Wala po. Yung Pasko ko po wala Walang-wala talaga. As in wala. Kaya, ito na muna. Ito yung pamasko ko, Yan, pamasko ko. Sobrang dami ng labahin. Gabundok yan. Buti nga nakalaban na ako ng 10 washing. At saka siguro may 10 pa yan. At pang 15 ito. Yan, yung mga damit na yan. Pang 15 salang. Okay mga kabugsay, sana po masaya ang Pasko nyo at pagpasensyahan nyo na po ang update sa video ko dahil wala po tayong ganap. Bukas, hindi ko lang alam kung pwedeng gumala doon sa Plaza Mayor or City Square kung sa English pa. Dati kasi gumagala ako doon sa sa Plaza Mayor dahil ang ganda ng Christmas tree. Pero ngayon, bawal po dahil naka-lockdown po halos ang buong Europe. So bawal po ang gala sa City Square. Ito po ang pinakamalungkot na Pasko dito sa Europe at sa pagiging isang OFW na ikay nag-iisa. So mga kabugsay, marami pong salamat at pagpasensyahan nyo na po ang pinakapaborito ko pong words na so. So, I saw you tonight. Pasensya na po. Okay mga kabugsay, salamat po sa pakikinig ng aking updates lang po tayo ng ating Paskong sobrang lungkot. Ang Pasko ng isang OFW, sandamakmak na labahin. At maglilinis pa po ako ng 28 rooms and 32 toilets. Yan lang po ang aking pamasko ngayong taon. So, isipin nyo yan, 28 rooms and 32 toilets plus yung labahin plus yung komedor at kusina na aking lilinisin. Sorry. Walang kapera-perang OFW, mga kabugsay. Pero nagpasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit papaano, may trabaho ako ngayon.
Dahil halos lahat dito walang pasok, walang trabaho, dahil wala pong mga bar, walang restaurant na 50% ng mga trabahador ay barista at saka waiter at waitress at kusinera sa restaurant. So wala po talaga silang trabaho, mga kabugsay. Kaya ako'y nagpapasalamat kay Lord na kahit papaano may trabaho po ako, may naipapadala ako sa Pilipinas, may naibabayad ako dun sa mga utang ko, lalo na dun sa utang ko sa bahay na muntikan ng mawala, at awa ng Diyos na recover ko rin. Pero alam nyo ba, mga kabugsay, yung hirap mo na ang iniisip mo bayad ka tapos hindi pala. No? Ang sakit, di ba? Isipin mo na lang yung pera na pinaghirapan mo, na lahat ng bagay gusto mong gawin para mapasaya sila, mabigyan sila ng magandang buhay, mabigyan sila ng matitirhan, hindi sila mababasa sa ulan, na at the end of the day, maging maayos yung buhay nila. Pero yun pala, sa lahat ng mga paghihirap mo, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo para sa kanila, may talagang sinusubok ka talaga ng pagkakataon. Masakit sa dibdib. Masakit na yung nagtiwala ka. Pagkatapos malalaman mo, mawawala na pala yung mga pinaghirapan mo. Pero alam niyo, mga kabugsay, naniniwala ako dun sa mahal pa rin ako ng Diyos. Dahil nagawa ko pa rin i-recover yung bagay na pinaghirapan ko. Ang sakit lang isipin na kayod kalabaw ka, tapos yung pinaghirapan mo, hindi pala napupunta doon sa gusto mong papuntahan. Pero okay na lang. Wala na tayong magagawa. Nandun na yun. So, ang hirap magtiwala, mga kabugsay. Hindi ko na alam kung sinong pagkakatiwalaan ko. Pero kailangan na lang nating maging wise sa panahon ngayon. Gawin na lang natin yung tama, gawin na lang natin yung dapat. Kahit man masakit sa dibdib, masakit sa lahat, masakit sa kamay, masakit sa bulsa, masakit sa lahat, masakit sa ulo, at higit sa lahat, yung tiwala na iyong pinagkaloob ay sa ganun-ganun lang mawawala. At basta si Lord na bahala sa akin kung ano yung mga dapat at kung ano yung hindi dapat, at kung magpatawad, okay, magpatawad. Ako hindi naman ako mahirap magpatawad eh. Kaya lang yung sakit ba na nandun sa loob, ang hirap tanggalin. Ang hirap kalimutan. Kaya stay put muna tayo. Kung ready na, pwede na, okay na. So mga kabugsay, sa mga kapwa ko OFW at sa mga pamilya namin, sana naman yung mga perang pinadala namin sa inyo ay ayusin. Gamitin nyo po sa tama. Hindi po kung saan po, dapat kung saan siya ilalagay, ilagay nyo siya dapat doon. Kasi hindi naman ako kami ang makikinabang doon eh. Kayo din. Kayo ang makikinabang doon pagdating ng araw. Kasi kami hindi namin alam kung bukas kami ay buhay pa o bukas kami ay wala na. Hindi natin alam. No one knows. So sa lahat po ng mga pamilya naming mga OFWs, ingatan po natin yung mga pinaghirapan namin dahil hindi po namin alam kung hanggang kailan po kami pwedeng magpadala ng pera sa inyo. Dahil hindi namin alam, yung isa naming paa ay nasa hukay, yung isa naman ay nasa ospital. So, ingatan po natin, mahalin po natin ang mga bagay na pinapadala ng mga
kapamilya nating OFW. So, mga kabugsay, marami pong salamat sa pakikinig sa aking hinanaing. Kumbaga ba yun? Hinanaing, tama ba yun? Tsaka sa aking mga sakit sa dibdib, dahil dito pwede kong ilabas kung ano man yung mga dapat ilabas. Pero isipin natin, wag lang tayong magbanggit ng pangalan para walang masasaktan. Dahil nasaktan na tayo, nasaktan na rin sila, so kailangan na lang natin ng konting tiis na lang, konting pagpaparaya sa ngayong panahon. So ayan, mga kabugsay, sa uulitin po, Merry Christmas po sa inyong lahat at sa mga subscribers ko. Nako, maraming salamat po sa inyo at sana patuloy nyo po akong suportahan. At sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, please naman isang subscribe dyan. Mahal ko po kayo. Kahit hindi pa po ako nagkaroon ng maraming subscriber, sumula pa po noon, hindi ko alam, hindi ko maintindihan, pero mula sa puso ko, gusto ko pong tumulong. So marami na po akong natulungan, hindi man po ako nagsasalita. Marami na po akong natulungan na mga tao. Hindi ko na po kailangang i-broadcast sa buong mundo kung sino po sila. Pero para sa akin, ang pagtulong ko sa kapwa, nagbibigay po sa akin ng saya. At higit sa lahat, nagbibigay po sa akin ng lakas para kumayod at magpursige na mas marami pa akong matulungan. Alam nyo mga kabugsay, yung feelings ng isang taong tumutulong at may natutulungan. Alam niyo mga kabugsay, hindi niyo alam, hindi niyo ma-explain kung anong klaseng pakiramdam, anong klaseng feelings. Basta ako masaya ako mga kabugsay. Parang proud ako na hindi ko maintindihan na may natulungan ako. So sana ganun din po tayo. Hindi po natin kailangan maging mayaman para makatulong tayo sa kapwa. Sa kahit kunting paraan, mabigyan natin sila ng kasiyahan sa buhay. So, hanggang dito na lang mga kabugsay, hanggang sa susunod na updates natin. At marami pong salamat sa inyong pakikinig sa aking nakakainis, nakaka-boring at nakakaburyong na video. Salamat po. Please don't forget to subscribe, like, and share mga kabugsay. Ito po ang inyong lingkod. Merry Christmas, Kabugsay Juan. Mahal ko po kayo. Bye!